Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obed. At eto na po, ang pagpapatuloy ng kwento ng Ang Pangarap Kong Panabong. Ika-24 na tagpo. Pakinggan natin. Ito na ang aking pagkakataon. Habang nag-uusap-usap sina tatay, sina Mang Mulong at ang kanyang mga kasamaan, ay nakuha ang kanilang atensyon. Paglabas ni Lolo, dali-dali na akong tumakbo at hindi ko na pinansin ang aking mga naririnig. Wala na akong ibang inisip pa. Tumakbo lamang ako ng mabilis habang bit-bit ko si Bagsik. At nang makita ko ang halamanan na halos hanggang balikat ko ang taas, ay tinalon ko na yun upang makatakas lamang. Pagkatulon ko ay hindi sinasadyang nabitawan ko si Bagsik. Dala na rin ang kapal ng mga halaman. Agad akong napabangon. Pagkatingin ko ay nasa lupa lamang si Bagsik. Nakatayo lamang at hindi man lamang nagtangkang tumakbo, na parang inaantay ako. Kaagad ko nang kinuha si Bagsik at halos nakain ko pa ang mga dahon ng santan sa pagkakatalo namin na yun. Subalit hindi ko na yun alintana pa. Tinuloy-tuloy ko pa rin ang pagtakbo. Subalit, hindi ko alam kung saan ako patungo. Naisip ko na magtago sa mga bahay ng mga pinsan ko. Kaya nga lamang, ay malapit lang sa amin yun. At siguradong makikita ako pag naghanap sila. Kung kaya't hindi maaari, nag-isip pa ako kung saan pwede magtungo. Nang maisip ko na lamang na magtungo sa aming bukid. Tama, sa bukid. Doon ako tutungo. Marami akong maaaring pagtaguan doon. Nagtatakbo na ako patungo sa aming bukid. Hanggang sa makarating. At doon ako pumesto sa pinakadulo. Abot-abot ang aking hingal kakatakbo. Ngunit, hindi ko na yun alintana. Ang importante ay makalayo at makatakas sa kanila. Matapos makapagpahinga, ay nanatili ako sa bukid. At doon lamang ako nagpapalipas ng araw. Hanggang sa naisip ko na lamang na asikasuhin ang aming bukid habang naroroon upang hindi naman masayang ang aking pagtungo doon. Iniwan ko lamang si Bagsik doon habang ako'y may ginagawa. Nang malibang ako sa kakagawa sa bukid, ay saka ko pa lamang naalala si Bagsik. Kung kaya't tiningnan ko ito. Ngunit pagkatingin ko, ay wala na si Bagsik. Sa aking pinag-iwanan, bigla akong nataranta. Hinagilap ko agad si Bagsik, subalit hindi ko na siya makita pa. Nang maisip ko na, baka nagtungo sa may bandang sapa at
baka doon humanap ng maiinom o matutuka. Dali-dali kong tinakbo yun. Pagkadating ko doon, ay wala pa din si Bagsik. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Nanlalamig ng aking mga kamay. At hindi ko malaman kung nasa na si Bagsik. Nawawala na. Nasaan na si Bagsik? Sa labis na pagkataranta ko, ay naisipan kong bumalik sa pinanggalingan ko kanina. Yung pinag-iwanan ko kay Bagsik. Subalit habang pabalik, ay palingalinga pa rin ako na baka masumpungan ng aking paningin na nasa paligid lamang si Bagsik. Pagkadating ko dun ay wala pa rin. Wala pa rin si Bagsik. Nang kamuntikan na akong madapa. Kamuntikan na akong masubsob. At paggalingon ko, ay naroon lamang si Bagsik. Bigla akong napatalon sa tuwa. At agad kinuha si Bagsik. Bigla akong nabunutan ng tinik. Nakahinga ng maluwag. At hindi ko na inilayo pa mula sa aking paningin si Bagsik. Nung buong araw na yun, ay nanatili lamang ako sa bukid. Habang daladala ko si Bagsik. Ginawa ko yun upang mapigilan ang kahit na anong pagtatangka na maibenta si Bagsik. At habang naroon, ay katakataka rin na parang ang tahimik lamang ni Bagsik, na parang nakikisama sa sitwasyon na pumabor naman sa akin. Nanatili kami dun hanggang sa dumating na ang hapon. At doon ko pa lamang naisip na umuwi na. Sa isip-isip ko, ay baka wala na dun si Namang Mulong at ang kanyang mga kasamahan. Bagamat sa likod ng aking isipan ay nananatili ang agam-agam, ay nagsimula na akong maglakad pa uwi sa amin. At nang malapit na ako sa aming bakuran, ay hindi ako tuwirang umuwi. Sinipat-sipat ko muna ang paligid kung may tao pa ba sa amin. Makalipas ang halos 10 minutong pasipat-sipat, ay parang wala naman akong nakikitang ibang tao. Hanggang sa makita ko ang mga kapatid ko na mas bata sa akin, na parang naglalaro sa bakod. Dahil doon ay naglakas loob na akong umuwi sa amin. Wala na nga si Namang Mulong. Buti naman. Sa isip-isip ko. Nang bigla akong nakita ni tatay. At galit na galit si tatay. May bit-bit na buho si tatay na parang ihahambalo sa akin. Bigla akong nataranta. Ngunit bago pa makalapit sa akin si tatay, ay nagtago na ako sa likod ni nanay. Dahil doon ay bahagyang nag-alangan si tatay. At pagkakataon ko na yun na magpaliwanag. Tay, magpapaliwanag po ako. Kakapanalo lang natin, tay. Si Bagsik ang nagpanalo sa atin. Kung hindi dahil kay Bagsik, hindi tayo makakapagpagawa ng bahay. Hindi rin ako makakabili ng baka at kalabaw. Napakalaking swerte sa atin ni Bagsik. Tuloy-tuloy kong sambit. Pagkasabi ko nun, ay sumang-ayon sa akin si nanay. Dahil doon ay tila natigilan si tatay sa kanyang gagawin.
Subalit, katakot-takot na sermon ang inabot ko kay tatay. Hindi mo ba kilala si Mang Mulong? Si Mang Mulong, ang dating amo ni tatay. Dating amo ng lolo mo. Sambit pa ni tatay. At kung hindi dahil kay Mang Mulong, ay hindi na nadala sa ospital ang nanay mo nung ipinapanganak ka. Ganyan kalaki ang utang na loob natin kay Mang Mulong. Sambit pa ni tatay. Ganun ho ba, tay? Kaya lang, tay, hindi ko talaga maaring pagbili si Bagsik. Baka sa ibang bagay na lang ho natin pwedeng mapagbigyan ng kahilingan ni Mang Mulong. Pero hindi ko talaga po pwedeng ipagbenta si Bagsik. Sapagkat si Bagsik ay ibinigay lamang din sa akin. Ipinagkatiwala. At ipinangako kong aalagaan ko. At iyon ang naging kapalit. Napakagandang swerte sa ating buhay. Sambit ko. Nang maya-maya pa, ay dumating si Lolo. Totoo ang sinabi ng iyong ama, Estong. Napakalaki ng utang na loob natin. Kay Mulong, ang dati kong amo. Kung tutuusin, ay utang mo sa kanya ang iyong buhay. Ngunit sa isang banda, ay tama ka din naman, apo. Tama ka din. Na mali ang ipamigay mo ang isang bagay na ipinagkatiwala lang din pala sa iyo. Sambit pa ni Lolo. Susubukan ko, Estong. Susubukan kong pakiusapan si Mulong tungkol dyan. Ang sabi niya kasi kanina, ay babalik daw siya kinabukasan upang kausapin kang muli sapagkat nais talaga niya ang iyong panabong. Bukod pa rin ay pumapayag siyang bayaran yan sa malaking halaga. Sambit pa ni Lolo. Sana lamang ay mapakiusapan ko si Mulong. Dagdag pa ni Lolo. Nauunawaan ko na kung bakit ganun na lamang ang panggagalaitin ni tatay nung tumakbo ako kanina. Iyon palang dahilan. Subalit, ayaw ko talagang ipagbili si Bagsik. Hindi ko maaaring ipagbili si Bagsik. Dahil dun, ay napilitan na akong sabihin kay tatay kung papaano ko nakuha si Bagsik. Simula ng maliit pa lamang at sisiw pa lamang si Bagsik. At maging si kuya ay sumang-ayon sa aking mga inilahad. Kalaunan, ay sumang-ayon din sa akin si tatay. Sa akin naging pasya. Pasensya ka na, Estong. Nabigla lamang din ako. Nga lamang tumatanaw lamang ako ng utang na loob para kay Mang Mulong. At hindi yun para sa akin. Ginawa niya yun. Kung hindi para sa iyo. Kung kaya't ganun na lamang ang aking nasabi. Nauunawaan naman kita, anak, pero sana, kagaya ng sinabi ng lolo mo kanina, ay sana'y mapakiusapan si Mang Mulong na wag na niyang bilhin si Bagsik. Sambit pa ni tatay. Nabuti na lamang at naunawaan din ako ni tatay. At dun ko lamang din napagtanto na matagal na palang magkakilala sina Mang Mulong, si Lolo at si tatay. Bagamat may napagkasunduan na kaming pasya nila tatay at sumasang-ayon na sila sa akin, subalit tutungo muli bukas si Mang Mulong upang bilhin na si Bagsik.
Dahil doon ay hindi ako mapakali. Kinakabahan ako para bukas. Kung ano't ano man, ay gagawin kong muli ang ginawa ko kanina. Para bukas. Hindi ako makatulog dahil doon. Papihit-pihit ako sa aming papag. Hindi mapakali. Kahit pa, hating gabi na. Hanggang sa hindi ko na namalayan na nakatulog na pala ako. Subalit kaagad din akong nagising. Pagkatingin ko sa paligid, ay madilim pa. Sa tansya ko sa bandang 3:00 pa lamang ng madaling araw. At hindi pa nga sumisilip ang haring araw. Sinubukan ko pang matulog subalit tinakasan na ako ng antok. At wala nang silbi kahit pa pumaling-paling ako sa papag. Hindi na ako makatulog pa. At baka makaistorbo lamang ako sa aking mga kapatid na magpasa hanggang ngayon ay mahimbing pa ang pagkakatulog. Kung kaya't nagpasya na akong bumangon. Lumabas ako ng bahay at saka tiningnan ko si Bagsik upang gumawa ng aking plano kung sakaling pagdating na muli ni Mang Mulong. Pagkasilip ko sa silong, ay wala si Bagsik. Bigla akong napamulagat at agad tinungo ang kanyang kulungan sa aming silong. Pagkatingin ko ng malapitan, wala nang laman ang kulungan. Nawawala si Bagsik. Kinalampag ko ang buong bahay namin. At sa isang iglap lamang, ay nagulantang na sina nanay at tatay. Ganon din ang aking mga kapatid. Ano nangyari? Ano nangyari? Biglang sambit ni tatay na halatang naalimpungatan pa. Bakit? Ano bang nangyari, Estong? Tanong pa ni Kuya. Napupungas-pungas pa. Ganon din si Lolo na parang nasa gitna pa ng kanyang panaginip at biglang nabulabog ang tulog. Nawawala po si Bagsik. Sambit ko. Anong wala? Nasa kulungan lang yun, di ba? Biglang sambit ni tatay. At napabangon ng di oras ang mga ito dahil sa aking mga sinabi. Agad-agad na kinuha ang isang lamparilla at isa pang gasera upang tingnan sa silong. Unang sumilip si Kuya Ando. Wala nga. Wala si Bagsik. Sambit ni Kuya Ando. Sabi ko si Kuya, wala si Bagsik. Tugon ko na lamang na mangiyak-ngiyak na. Baka ninakaw. Baka may kumuha. Sambit pa ni tatay. Hindi ko alam, tay. Hindi ko alam. Sambit ko na lamang. Agad nilapitan ni Kuya Ando ang kulungan at saka tiningnan. Pagkahawak sa kulungan, sarado pa ang kulungan ah. Paano nakalabas si Bagsik? Biglang tanong ni Kuya Ando. Dahil doon ay tiningnan ko rin. Tama. Nakasarado pa ng maigi ang kulungan. Parang wala namang bumukas. Hindi ko din alam, Kuya. Tugon ko na lamang. Nagkatinginan na lang kami nila Kuya at nila tatay. Hindi. Hindi ako naniniwalang basta na lamang nawala yan. Kung walang kukuha kay Bagsik, hindi yan mawawala.
Sigurado akong ninakaw si Bagsik. Sambit pa ni Kuya. Madilim pa rin ang paligid. Subalit gising na kaming buong pamilya. Kasama sina lolo at lola. At hinahalughog namin ang buong kabahayan. Ang aming silong. At ang aming buong bakuran. Hinahanap kung saan sakaling napunta si Bagsik. Lahat kami walang kaalam-alam kung ano ang nangyari talaga. Lagpas 1 oras na naming hinahalugog ang bahay at ang bakuran. Subalit ni bakas ay wala kaming makita ni Bagsik. Wala din kaming makitang palatandaan na may kumuha. Napakahusay naman ang gumawa nun. Malaman ko lamang kung sino ang gumawa nun kay Bagsik. Talagang mata lamang ang walang latay. Sambit pa ni Kuya. Nang maya-maya pa'y dumating sa amin si Celso. At parang may hihiramin. Anong nangyayari? Bakit ang aga-aga parang gising na kayong lahat? Tanong ni Celso. Nawawala si Bagsik, Celso. Sigaw ni Kuya Ando. Ano, Kuya Ando? Nawawala si Bagsik? Tanong pa ni Celso. Yun nga sinabi ko eh. Di ko nga alam kung nasaan eh. Pero ang tingin ko, ninakaw. Dahil kung paano mawawala sa kulungan yun. Kung hindi may kumuha. Sigurado akong ninakaw si Bagsik. Sambit pang muli ni Kuya Ando. Kuya Ando, kung ninakaw, sinong gumawa? Tanong pa ni Celso. Dahil doon ay napatingin sa amin si Kuya Ando. Sino bang kilalang nangunguha ng manok dito sa atin? Tanong ni Kuya Ando. Baka si Dolpong Manok. Siya lang naman yung kilalang nangunguha ng manok sa atin eh. Tugon ni Celso. Kaya nga lamang, Kuya Ando, matagal nang hindi nakatira dito si Dolpo. Simula nung nahuli siya sa ginawa niya. At sa labis na kahihiyan, ay umalis na ng baryo natin. Kaya sa tingin ko, ay hindi siya. Sambit pa ni Celso. Ganun ba? Kung gayon baka may kinalaman si Mang Mulong, hindi ba? Siya lang naman ang interesadong makakuha si Bagsik, di ba? Dagdag pa ni Kuya Ando. Ando, maghunos dili ka. Huwag kang basta-basta nagpaparatang sa isang tao. Lalo pat, pag nanakaw ang ginawa. Biglang pinagsabihan ni Lolo si Kuya Ando. Dahil doon ay napatahimik si Kuya Ando. Teka, tutulong ako sa paghanap. Tatawagin ko din si Naping. Dagdag pa ni Celso. At makalipas lamang ang kalahating oras, ay naririyan na si Naping at ang iba pa naming mga pinsan. Bakit? Anong nangyari ba? Sino kumuha kay Bagsik? Bungad ka agad ni Aping habang papasok pa lamang ng bakod. Nawawala siya, Kuya Aping. May kumuha daw eh. Tugon na lamang ng aking mga kapatid. At humingi pa kami ng tulong sa iba pa naming mga kapitbahay at ibang kababaryo. Tirik ng araw. At patuloy pa din kami sa paghahanap kay Bagsik. At ilang sandali pa'y dumating na nga si Mang Mulong. Kasama ang mga kasama nito. Magandang umaga sa inyo, bungad di Mang Mulong. Nang biglang magulat si Mang Mulong sa itinugon ni tatay. Ano? Pakiulit nga. Nawawala yung manok? Tanong pa ni Mang Mulong. Oo, Mulong. Nawawala. Kanina pa naming hinahanap. Sambit pa ni Lolo. Biglang napakamot sa kanyang uluhan si Mang Mulong. At maging siya tumulong na rin sa paghanap.
at ang kanyang mga kasamaan. Maya-maya pa'y dumating naman si Mang Anakleto at Mang Lauro. At gulat-gulat din ang mga ito. At hinayang na hinayang nang mabalitaan ang nangyari kay Bagsik. Maging sila ay sumama na rin sa paghahanap kay Bagsik. Buong araw naming hinanap si Bagsik. Hanggang sa umabot na ako sa kabilang baryo. Kakahanap kay Bagsik. Subalit ni bakas ay wala na akong makita. Hindi ko malaman kung saan siya napunta. Hanggang sa sumapit na ang pagdilim. Wala pa din. Wala na si Bagsik. Bagsak ang aking balikat. Mangyak-ngyak. At muling naalala ko ang matandang lalaking nagbigay sa akin kay Bagsik. Hindi ko nasunod ang kanyang bilin. Subalit, hindi ako susuko. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nahanap si Bagsik. Subalit, saan ko siya hahanapin? Tanong ko sa aking sarili. Hindi na ako makakain dahil dun. At wala na ako ibang nasa isip kung hindi si Bagsik. Nang makita ako sa bukid, si Bagsik. Si Bagsik! Si Bagsik! Dahil doon ay bigla akong napatakbo. Papalapit kay Bagsik. Nang bigla akong napahinto, sapagkat biglang may lumapit na isang lalaki at kinuha si Bagsik. At ilang sandali pa'y tumingin sa akin yung lalaki. Kilala ko kung sino ang lalaking yun. Si Magnong Kaliskis. At nakatingin lamang siya sa akin. Nasa akin ang iyong panabong. Sambit ni Magnong Kaliskis. Nang bigla na lamang akong napabalikwas mula sa aking pagkakatulog. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating mga subscribers, sa lahat po ng ating mga listeners, mga silent listeners po, mga OFW listeners mula po sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat po sa pagsuporta po sa ating channel. At kung hindi po kalabisan, baka pwede pong please don't skip ads po. Napakalaking bagay po sa atin. Napakalaking tulong po sa ating channel. At paki-like na rin po ang ating mga videos para po dagdag po sa algorithm po sa ating channel para lalo po nating mapalaganap ang ating channel. Nais ko lamang pong i-shout out ang furniture shop ng San Martin, Angon, Rizal. Shoutout po sa inyo dyan. Ang shoutout pong ito mula po kay Ma'am Arlene Malate, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Ronnie Roldan, boss, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Randy Salvador, boss, shoutout po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Jing Fuenzalida, isa po sa ating mga silent listeners. Maraming salamat po, boss, sa pakikinig. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kina Elijah Bryce, Alia Briel,
at Olivia Norin Elise. Ito po yung 3 angels po ni Boss Benji. At shoutout din daw po sa misis po ni Boss Benji na si Ma'am Maylindang Kalan. Diyan po sa may Darasat, Tanawan City, Batangas. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Miguel Doris Kibel. Shoutout po. Happy birthday din po kay Luis on September 30. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Ma'am Annie Apruebo. Shoutout po sa inyo. More birthdays to come. More blessings and good health. Shoutout po sa inyo, Boss Luis. Happy birthday po ulit on September 30. Shoutout po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Michael Mojica Video ng Tagaytay City. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Jonathan Alano dyan po sa may Bicol. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Joel Cabahog. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Paul Adlaon. Boss, shoutout po. Pasensya na po at medyo natagalan yung shoutout. Shoutout din po kay Boss Anton Nakan, ang mabait na kaibigan ni Boss Jainudin at ang asawa ng kanyang pinsan na si Mr. Norbayan Gilong. Maraming salamat po sa pakikinig. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Jainudin. Boss, shoutout po. Shoutout din po sa mga taga Katmon Boys dyan po sa may Makati. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Rene Villaruel. Shoutout po. Shoutout din po kay Jepoy, kay Jessa, at kay Fritz. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Ma'am Annabeth Apruebo. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Bulag na Anghel. Boss, shoutout po. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Jimmy Kua. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. At shoutout din po sa may Samahang Maralita, sa mga tagapakinig po dyan. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss Jesse Manresa at sa misis po ni Boss Jesse. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Ma'am Elizabeth Arnaiz. Shoutout po sa inyo, ma'am. Shoutout din po kay Boss Rex Hunter's Adventure. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Janet Verga dyan po sa may Qatar. Ma'am, shoutout po. Maraming salamat po. Kay Boss Jun Tupas. Boss, shoutout po. Kay Boss Eduardo Ducay. Boss, shoutout po. Kay Boss Rick and Resty Alcantara. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss June G. Alcantara. Shoutout po. Kay Boss Romeo Alvarez dyan po sa may San Jose del Monte, Bulacan. At sa mga taga San Jose del Monte, Bulacan, shoutout po. Ang May Kokoro team, shoutout po sa inyo. Shoutout po kay Boss Jeric, kay Boss Lawrence, kay Boss Javier, kay Ma'am Angie. Shoutout po sa inyo. Salamat po sa pagtulong. Maraming salamat po. Si Boss Malvin Esguera at si Boss Ronaldo Esguera, shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger and Restaurant, dyan po sa may Bucandalia, Imus, Cavite. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Si Boss Bulag na Anghel. Boss, shoutout po sa iyo. Salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Ariando Tamor, kay Boss Christian Ed, at kay Boss Ferdinand Tamor dyan po sa may Las Piñas. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Chris. Shoutout po. Shoutout din po sa King Solomon Game Farm dyan po sa may Tawid, Maasin City, Southern Leyte. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Rosie de Mesa. Ma'am, shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Julie Ruel, kay Ma'am Raquel Punsalang, Ma'am Melania Ruel. Shoutout po sa inyo. Sa family niyo po, shoutout po. Boss Loreto Ihaan Jr., shoutout po. Sir Ron Pilapi dyan po sa Kentucky, shoutout sa inyo. Boss Liay Estoque, shoutout. Boss Edison Velasco, shoutout. Boss Rodney TV, may time po kayo, bisita na po channel po ni Boss Rodney TV. Vlogs siya po sa mountain bike. Shoutout din po kay Boss Red Rosal. Nag-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time po kayo, bisita na po sa channel niya. Boss Lady B, 73 dyan po sa Texas, shoutout po. Boss Ed Uy, shoutout po. Boss Dimpos Yumi, boss, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Liza Arcega, shoutout po.
Ma'am Ivy Standian, shoutout po. Boss Rochelle Abillar, may time po kayo bisita ng channel po. Rochelle Abillar po. Ma'am Melanie Passion, shoutout. Ma'am Milagrosa Lok, shoutout. Boss Nonoyski, shoutout sa boss. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa'yo. Boss Mad, shoutout po. Boss Lord Olivar, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jesse Joshua Castillo, shoutout po. Ma'am Maya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liano, shoutout po. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Ron and Ma'am Lenny Fee, shoutout po sa inyo. Sir Reynaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po. Ma'am Marianita FL, shoutout po. Boss James Channel, may time po kayo bisita ng channel po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Mayo, boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po. Boss Yumi Cotton TV, shoutout sa boss. May time po kayo bisita ng channel, Yumi Cotton TV. Boss Yoreski Escalona, shoutout sa boss. Boss Jopay Bertuto, boss, shoutout sa iyo. Ate Peng, shoutout po. Ma'am Elaine Almera, shoutout po. Boss Supremo Proxky, dyan po sa Cavite, shoutout sa iyo, boss. Ang Bless na Baka, shoutout po. Ma'am Christian, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya, Sir Alex of Southern Mindanao Creepy Experience, shoutout sa iyo, sir. Boss Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asilar, shoutout po, dyan dito sa UK. Boss Edward Malilin, boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Eliza Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby, kay Ma'am Milagros Gonzalez, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sai 1986 Vlog, may time po kayo bisita ng channel, Sai 1986 Vlog. Boss Young's Life, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss Mslack, shoutout. Miss Jabel, shoutout po. Boss Choji D, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Boss Francis Maula, shoutout po. Boss Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po. Boss Mary Tales, may time po kayo bisita ng channel po ni Boss Mary Tales. Ma'am Mirna Buo, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po kayo sa kalapati, bisita po sa channel po ni Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po kay Boss Titan Love TV. Boss DG and George, mahilig po kayo sa bedtime stories, bisita lang po sa channel po nila. Boss Horsey TV, mga vlogs po nila sa Japan, bisita lang po sa channel. Boss J Palo, shoutout. Boss Pedro Tampo, shoutout po. Ma'am Maria Lizel Baro, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo, sa family po, sa husband niyo po. Boss Camilo Aroy, boss, shoutout sa iyo dyan, sa mga taga Southern Leyte. Kay Boss Jesse ang Manuel at Horror Stories, may time po kayo bisita lang sa channel niyo. Boss Nico, shoutout sa iyo, boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erika Tijano, shoutout po. Boss Angie Tatifuco, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cono, shoutout po. Boss Freya Swirl, shoutout sa iyo, boss. Boss Resi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni Ming, shoutout po. Boss Wency 666, shoutout po. Boss John Reina Zakati, boss, shoutout po. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. Kay Ma'am Shirley Carillo, shoutout po. Sa mga hindi po nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. Kung naibigan po ninyo ang ating kwento, pakihit lang po ang like button, pati din po subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming salamat.